Muli isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin na nanonood ng Facebook Live ngayong araw. Itutuloy pa rin po natin yung ating topic na have you ever wondered what pleases the Lord? Kahapon po, pinag-aralan po natin ang number 13, loving one another, fulfill Christ's command and pleases God. Tinuro rin po sa atin kahapon ni Pastor Isko na keeping His commandments proves love and honor His name. Ngayong hapon po, pag-aaralan po natin ang pang number number 15 and 16. Ang number 15 po, trusting the Lord's plan pleases Him more than understanding. At number 16 po, pure motives and upright hearts delight the Lord's sight. Ngayon po, minsan ba natanong na po natin ang ating mga sarili, Panginoon, ano ba ang nakaka-please sa harapan mo? Ano ba yung pwede kong magawa para mapangiti kita? Ano ba yung pwede kong gawin para mapasaya ko yung puso mo? At sa ating pong mga mananampalataya, maganda po na lagi nating hanapin at gawin kung ano po ang nakaka-please sa puso po ng ating Diyos. Kung ano po ang makakapagpangiti sa Kanya at kung ano po ang makakapagpasaya sa puso niya. At paano natin gagawin kung ano ang nakaka-please sa Kanya at kung hindi natin ito alam. Kaya nga po nag-aaral tayo tuwing alas 4 ng hapon para malaman patuloy ang kalooban ng Diyos at magawa po natin ang mga ito. Kaya nga ngayon pong hapon mag-aral tayo, ituloy po natin itong ating tinatalakay. At sa pag-aaral po natin, maganda na ma-check po natin kung nagagawa nga ba natin itong mga bagay na to na nakaka-please sa harapan ng Diyos dahil baka hindi natin alam, tayo po ay nadidistract na, o hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi meron 3 klase ng paglilingkod. Paglilingkod sa tao, paglilingkod sa Diyos, at paglilingkod sa sarili. Ngayon, kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, aalamin natin kung ano po yung mga bagay na nakaka-please sa Kanya. At ang Biblia po ay nire-remind tayo kung paano natin ito magagawa. Kung meron po kayong katabi ngayon, pwede nyo po bang tanongin yung katabi nyo, ano ba yung kondisyon ng puso mo ngayon? Bakit? Kasi po sa Biblia, ang nakakapag-move ng heart ng Diyos ay hindi ang mga performance natin, kundi yung kondisyon o yung posture ng mga puso po natin. Ngayon, kung ano ba ang laman ng puso natin ngayon, ito ba ay nakaka-please sa Panginoon o hindi? At ngayon po, pag-aralan po natin ang number 15. Trusting the Lord's plan pleases Him more than understanding. Sabi po dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam niyo po, hindi po malulugod ang Diyos sa atin kapag tayo po ay walang tiwala sa Kanya. At ang isa po sa pinakamaling bagay na magagawa natin ay ang magduda sa kakayanan ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Siguro po mas madali po na sumunod at magtiwala sa Diyos kapag naiintindihan po natin ang lahat. O kapag alam natin kung bakit nangyayari ito, bakit nangyayari yun. Pero paano kapag hindi na? Hindi mo na naiintindihan ang plano ng Diyos, hindi mo na alam kung anong nangyayari, at walang paliwanag ang Diyos tungkol dito. Wala tayong natatanggap na paliwanag sa Diyos tungkol dito. Maaring ngayon po, dumadaan po tayo sa mga season na hindi nasasagot ang mga panalangin natin. May mga closed doors sa buhay natin, o nawalan ka ng trabaho, o di naman kaya ay nawala ka sa paglilingkod sa Diyos. O minsan, unfair ang situations, o dumadating ka ngayon sa problema sa pamilya, problema sa relasyon sa kapwa, o nawalan ka ng mahal sa buhay, maaring dumadaan ka sa mga financial crisis, o nalugi yung negosyo mo, o ang tagal dumating ng breakthrough na hinihintay mo, o nag-close yung simbahan, o walang miyembro. Kapag dumating po ang mga time na ito sa buhay natin, ang mga season na ito sa buhay natin, ang tanong, kaya pa ba ng puso natin na magtiwala sa Diyos? Darating sa atin ang sitwasyon na maging questionable na po lahat. Magiging questionable na po ang plano ng Diyos. Bakit? Sobrang labo na ng lahat ng nangyayari. Pero sa mga panahon pong ito, ipaalala mo sa puso mo ang mga pangako ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya. If you cannot understand His plan, trust His heart. Hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos at sa mga plano niya. Bakit?
Kapag ba hindi na nasasagot ang mga prayers natin, o kapag ba dumadaan tayo sa mga krisis ng buhay o sa mga imposibleng sitwasyon, ibig sabihin ba nun, pumalya na ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin? Ibig sabihin ba nun, tumigil na ang Diyos sa pagiging mabuti? Ibig sabihin ba nun, hindi na tumatalab ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi po. Hindi kaya dinadaanan natin itong mga process na to dahil papunta na tayo doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. At ang kaya natin pinagdadaanan ng mga bagay na to dahil papunta na tayo doon. Katulad na lang po ng kwento ni Job. Alam naman po natin na ang lahat kay Job ay nawala. At from chapter 1 hanggang chapter 38, kung di ako nagkakamali, na natiling tahimik ang Diyos. Amen? At nung time na to, wala siyang makitang paliwanag tungkol sa Diyos. Pero alam niyo, ang maganda kay Job, nawala sa kanya ang lahat. Pero hindi nawala ang tiwala niya sa Panginoon. Ano nangyari? Bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Times 2. Amen? Ganun din po si Joseph. Alam naman natin na maraming pinagdaanan na pangit sa buhay si Joseph. Amen? Binenta siya, pinagkaisan siya ng mga kapatid, pinagbintangan siya, nakulong siya. Ang tagal niya, nag-antay, mahabang panahon ang inantay niya. Pero ibig sabihin ba nun, tumigil na ang Diyos sa pagiging mabuti sa buhay niya? Ibig sabihin ba nun, tumigil na ang magandang plano ng Diyos sa buhay niya? Hindi po. Bakit? Kasi yun ay proseso, na siya ay papunta na doon sa magandang plano o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po, huwag mawawala ang tiwala natin sa Diyos. Ito po yung yung panahon na kapag dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, huwag mawawala yung tiwala mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Bakit po? Kaya nga sinasabi sa atin ng James, na kung tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, sabi niya, magalak kayo. Bakit po? Kasi alam natin na sa lahat ng mga ito, kasama natin ang Panginoon. At ang isang magandang bagay na magagawa natin kapag tayo dumadaan sa mga prosesong ito ng buhay, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Dapat ang prayer natin, Lord, hindi ko naiintindihan, pero nagtitiwala ako sa iyo. Lord, hindi ko alam kung bakit, pero nananalig ako sa magandang plano mo. Bakit po? Ang trust po ay isang uri ng worship, At ang worship ay nakaka-please sa Diyos. Bakit? Kasi tanging yung mga may tiwala lang sa Diyos, ang may kakayanan na magtiwala pa rin sa Kanya sa kabila na sila ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sila lang yung kayang magtaas ang kamay at purihin ng Panginoon. Bakit? Kasi may tiwala sila sa Diyos. Alam nila ang kakayanan ng Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen po. Kaya nga po, sa mga panahong ito, tayo po dapat ay lalong magtiwala sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos na, Lord, I don't understand, but I trust you. Andun yung ibigay mo yung buong tiwala mo sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang mga pangako niya at ang mga kalooban niya ay hindi nagbabago. Kung maganda ang plano ng Diyos sa atin, sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, nagbago na ba yun kapag dumadaan ka sa mga pangit na sitwasyon ng buhay? Hindi po. Amen? Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya nagbabago ng pangako, hindi siya nagbabago ng kalooban, hindi siya nagbabago ng magandang plano sa buhay natin. Kaya kapag sinabi niya na magandang plano niya, magtiwala ka. Kapag sinabi niya na ito ang pangako niya, gagawin pa rin po niya ito. At kung ano man ang mga bagay na dinadaanan natin ngayon sa buhay, wag na wag mong aalisin ang tiwala mo sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos po ay hindi pumapalya. So, ang isang bagay, ang pang number 15 na bagay na nakakapagpa-please sa Diyos ay yung nagtitiwala ka pa rin sa Kanya kahit hindi mo na naiintindihan ang lahat. Amen? Ito po ay malaking klase ng tiwala sa Panginoon. Yung hindi mo na alam ang gagawin, hindi mo na alam nung nangyayari, pero sa kabila ng mga ito, andun pa rin yung puso mo na, Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen po? Ngayon, punta po tayo sa pang number 16, pure motives and upright hearts delight the Lord's sight. Dito po sa Proverbs chapter 21, verses 2 and 3. Ang sabi niya po dito, the Lord weighs the heart to do what is right, and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang Diyos po ay hindi tumitingin sa physical o sa mga
ginagawa natin lang, kundi nakatingin siya sa puso natin. Alam naman po natin ang salita ng Diyos, no? Alam po natin ang salita ng Diyos sa paglilingkod at sa pagtulong sa gawain ng Diyos, no? Alam natin yung mga verses na 1 Corinthians 15:58, no? Sobrang gasgas na ito sa atin, yung sinasabi ng Biblia na magpakatatag kayo at huwag matitinag, no? At sabi niya magpakasipag kayo dahil hindi nawawalan ng kabuluhan o nasasayang ang paglilingkod ninyo sa Diyos. At alam din natin yung verse na Galatians chapter 6 verse 9. Ang nakalagay doon, sabi niya, do not go weary in doing good, no? For in due time, you will reap a good harvest if you do not give up. Ano po, nakikita ng Diyos yung bawat pagtulong natin, nakikita ng Diyos yung pagpapagal natin, nakikita ng Diyos yung sakripisyo natin, nakikita ng Diyos yung pagtitiis natin, alam ng Diyos yung paglilingkod na ginagawa natin, pero ang Diyos ay nakatingin higit pa doon. Ano? Dahil habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, ano yun, yung pagtulong natin, ano po, yung pagsasakripisyo natin sa gawain niya, yes, nakikita ng Diyos yan. Pero habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, ang Diyos po ay hindi nakatingin sa performance mo, no? Kundi sa kondisyon ng puso mo, sa motibo ng puso mo. Bakit mo ito ginagawa? Habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, habang tayo po ay nagpapastor, habang tayo po ay nagwo-worker, habang tayo po ay tumutugtog, habang tayo po ay tumutulong, sumusuporta sa gawain ng Diyos, habang tayo nananalangin, habang tayo ay nagfa-follow up, kahit mainit, umulan, umaraw, bumabahaman, no, kahit na habang ginagawa natin itong mga bagay na to, ang Diyos po ay nakatingin sa motibo ng puso mo, bakit mo ito ginagawa. Ang tanong, sa paglilingkod natin sa Panginoon, bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagsasakripisyo? No? Bakit ka nananalangin? Bakit ka sumusuporta? Bakit ka nagpapastor? Bakit ka nagwo-worker? Ano po? Alam ng Diyos yung motibo ng puso natin. Pwede po nating madaya ang mga tao sa performance na ginagawa natin. Pero hindi natin madadaya ang Diyos na nakakakita ng puso natin. Amen po, kaya sa paglilingkod po natin sa Panginoon, gawin natin ito ng may pag-ibig. Ano po? Yes, sobrang sipag mo. Ano po? Sobrang sipag natin sa lahat. Ang laki ng mga sakripisyo, pag-aabono, ganyan. Ano po? Pero ano ba ang motibo ng puso mo? Kasi ang isang bagay na nakaka-please sa Diyos ay yung pure heart at saka yung right motives. Ano ba ang laman ng puso mo? Yung puso mo ba malinis? O baka naman, habang ginagawa mo ito, punong-puno ng reklamo yung puso mo, punong-puno ng reklamo yung bibig mo. Ano po? Punong-puno ng sigaw, ng inis yung puso mo habang ginagawa mo mga paglilingkod na ito. Amen po, dahil ang Diyos ay hindi lang nakatingin. Yes, nagwalis ka, pero bakit mo ito ginawa? Para ba i-please ang tao? O para i-please ang Diyos? Bakit mo ito ginagawa? Pure ba yung heart mo habang ginagawa mo itong mga paglilingkod ito? Maliit o malaking bagay man? O malinis ba yung motibo mo tungkol dito? Bakit? Yes, ang Diyos po ay nalulugod sa mga paglilingkod at sakripisyo natin. Pero mas nalulugod ang Diyos kung ginagawa natin ito ng may malinis na puso at may tamang motibo. Amen po. Sa mga times na to, ano po, hindi natin madadaya ang Diyos. Ano po, you may serve quietly, you may give without recognition, you may obey when no one is watching, and in those hidden moments, God smiles. Ano po, He is not impressed by loud sacrifices if the heart is undivided. Excuse me, He is not impressed by loud sacrifices if the heart is divided. Ano po, hindi ko alam kung alam niyo po yung English version ng pusong dalisay, a heart that's undivided. Ano po, yung puso mo habang naglilingkod ka, hindi siya hati-hati, kundi buo. Ano po, kaya nga maganda na ma-move natin, ma-impress natin ang heart ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga pakitang tao na paglilingkod, kundi yung ginagawa mo ito, mapansin ka man o hindi, no, ma-recognize ka man o hindi, o mapuri, ma-appreciate ka man o hindi, wala tayong pakialam doon. Bakit po? Kasi ang desire ng heart natin, purely, ay ma-please ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ano po? God values obedience more than appearance.
Ang Diyos ay mas nakatingin doon sa puso natin na naglilingkod sa Kanya at puso natin na may tamang motibo at malinis na puso. Ano po, hindi natin madadaya po ang Panginoon. Ang Diyos po ay hindi naghahanap ng perpektong paglilingkod. Kasi mismo yung tayong mga naglilingkod ay hindi po perpekto. Hindi siya naghahanap ng perpektong worker, pastor, miyembro. Hindi siya naghahanap ng ganun. Ang gusto niya, yung isang sa paglilingkod natin sa Kanya, pure yung heart natin. Ano po? At malinis at tama yung motibo natin habang ginagawa natin ang mga ito. Ulitin ko po, ang number 16 po sa Have you ever wondered what pleases the Lord? Number 16, trusting the Lord's plan pleases Him more than understanding. Amen po. At number 16, pure motives and upright hearts delight the Lord sight. Now, maganda ang napapasaya natin ang Panginoon kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, sa mga plano niya, kahit hindi natin naiintindihan, buo pa rin tiwala mo sa Diyos. At puro yung motibo natin, malinis yung puso natin. Sabi niya, ito ang nakakapagpa-please sa Lord. Ito ang nakakapagpasaya sa puso ng Panginoon. So, ang tanong ko ngayong hapon, ikaw ba ay sa kabila ng mga pinagdadaanan mo ngayon, ikaw ba ay may tiwala pa rin sa Diyos o questionable na ang Diyos sa iyo? Sa paglilingkod ba na ginagawa mo ngayon, ito bang paglilingkod na to ay merong pure motives, no? At malinis na puso? O nahahaluan na siya, nababahiran na siya ng hindi tamang motibo? Ano po? Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kung gusto natin na magkaroon po tayo ng maging effective tayo sa ministry, maganda po na i-apply po natin itong mga bagay na ito kasi hindi pwede naglilingkod ka sa Diyos na wala kang tiwala sa kakayanan niya. Hindi po pwede yun. Amen po. So, kailangan sa paglilingkod natin sa Diyos, andun buo yung tiwala mo na kahit anong sabihin sa iyo ng kaaway, anong maranasan mo sa buhay, hindi magbabago at magdedesisyon ka na magtitiwala ka pa rin sa Diyos kahit anong mangyari. Ano po? At maglilingkod ka pa rin sa kahit anong sitwasyon. Hindi ka mamimili ng sitwasyon lang na maglilingkod ako kapag aircon na yung simbahan namin, no, maglilingkod ako kapag marami ng miyembro. Hindi po, no. Ano ang motibo mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Maganda na kung gusto natin ma-please ang Diyos sa buhay natin, i-clear natin yung motives natin, gawin nating tama ang puso natin sa harapan ng Diyos at magtiwala tayo sa Panginoon. Meron po akong ikukwento po sa inyo. Hindi ko po sure kung kilala nyo po si George Mueller. Hindi ko alam kung tama po yung pronunciation ko po ng apelyido niya. George Mueller, siya po ay pastor at evangelist noong 1800s, no, sa England. Siya po ay nagpapatakbo ng isang orphanage at sa lifetime niya, sa buong lifetime niya, 10,000 na mga ulila ang inalagaan niya. No, so yan, daming tao no, nag-alaga siya ng more than 10,000 na mga bata na naulila. Pero ang kaibahan sa ministry po ni Mueller, sabi niya, siya po ay hindi humihingi ng pera kahit na kanino. Siya po ay hindi nagsosolicit. Siya po ay hindi nangungutang. Ang lakas po ng loob, Dahil ang paniniwala niya, simple lang po. Kung ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang magpo-provide. Yun po ang katwiran ni George Mueller. At isang umaga po, dumating ang oras ng almusal sa orphanage. At nung time po na yun, mahigit 300 na mga bata ang nakaupo na sa lamesa, tahimik at naghihintay. Pero ang kusina po ay walang laman, walang pagkain, walang tinapay, walang gatas. At lumapit po yung isang staff ni Mueller at bumulong. Sabi niya, Pastor, wala na po tayong mapapakain para sa mga bata. Wala na pong pagkain. Wala na pong laman ng kusina. Pero alam niyo po, nung time na yon, hindi nagpanik si Mueller. Hindi nagpanik si George Mueller. Siya ay hindi tumakbo para manghingi o hindi niya pinauwi yung mga bata. Tahimik lang siya. Hindi siya nagpanik. Sa halip, ang ginawa po niya,
pinaupo, sabi niya, paupuin nyo yung mga bata sa lamesa. So, pinaupo yung mga bata sa lamesa. Maigit 300 na bata po ito. Ano po yun? Sabi niya, paupuin nyo yung mga bata sa lamesa. Panahon na para magpasalamat. Pero walang pagkain. Walang gatas, walang tinapay. Pero sabi niya, paupuin nyo ang mga bata. Oras na para magpasalamat. At ang ginawa niya, sabi niya, sige, manalangin tayo. Yumuko silang lahat, nag-pray sila. Ang sabi po nitong pastor na ito, sabi niya, Ama, salamat po sa pagkain na ibibigay mo sa amin. Amen. Walang dramatic music, walang background music, walang naggitara, walang instant miracle, tahimik lang. Amen po. At pagkatapos manalangin, bigla pong may kumatok sa pinto. Ang kumatok po sa pinto ay isang panadero na nandun. At ang sabi po nitong panadero na ito, sabi niya, Pastor, hindi po ako nakatulog kagabi. Kasi parang may bumabagabag sa puso ko. Parang sinasabi sa akin, nakakailanganin nyo ng tinapay ngayong umaga. At sabi niya, kaya nag-bake po ako ng sapat para sa lahat ng mga bata. At habang dinadala sa loob yung mga tinapay, binabahagi, nilalagay isa-isa sa pinggan ng mga bata, may bigla na naman pong kumatok. At pagbukas ng pinto, isang lalaki na may mga dalang gatas. At sabi niya po ito, sabi niya, nasiraan po ako ng kariton sa tapat ng orphanage nyo. At masisira ang gatas kung hindi ko maibibigay o maidi-deliver agad. Pero dahil nga nasiraan siya, hindi niya na maidi-deliver. Kaya sabi po nitong magagatas sa ito, ibibigay ko na po ito sa inyo. At alam niyo po, nung araw na yon, sapat na gatas, sapat na tinapay, sapat para sa lahat ng bata. Ano po, at si George Mueller po ay hindi nagtiwala sa tao. No? Si George Mueller ay walang kasiguraduhan. Hindi nagtiwala si Mueller dahil may kasiguraduhan. Andun yung assurance na alam niya na ipoprovide ito ng Panginoon. Nagtiwala siya dahil kilala niya ang Diyos. Hindi niya hinintay na makita muna yung provision bago siya manalangin at magpasalamat. Nagpasalamat siya bago pa dumating ang sagot. Nagtiwala siya kahit walang ebidensya. Ito yung klase ng tiwala na sinasabi ng Biblia sa atin. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ano po? Kaya nga po, maganda na mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan natin. Bakit? Kasi dadalhin tayo nito saan? Doon sa magandang plano ng Diyos. Amen? Kahit na dumating sa atin yung sitwasyon na mahirap na ang lahat, pero sa kabila nito, magpasalamat ka pa rin, magtiwala ka pa rin, maglingkod ka pa rin na may pure heart at right motives. Magpatuloy pa rin tayo kahit na wala tayong makuhang appreciation sa tao. Bakit po? Dahil alam natin na ang kasama natin ay ang Panginoon. Amen po. Magandang hapon po sa ating lahat. At tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa oras na ito, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming narinig sa hapong ito. Kaya mo, Panginoon, na patuloy na ang puso namin ay turuan mo na magtiwala sa iyo anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan namin, Panginoon. At sa paglilingkod namin sa iyo, magkaroon kami ng tamang puso, tamang kalagayan ng puso, tamang motibo at malinis sa puso, Panginoon. Sa gayon, patuloy na ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Sa bawat isa na nanonood ngayon, at anumang pinagdadaanan ng mga kapatiran namin, Panginoon, palakasin mo at patadagin mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu na nanahan sa amin, Panginoon. Patuloy kami magtitiwala sa iyo at patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na sa paglilingkod namin, ma-please ka namin, Panginoon, sa buhay namin, sa pananalita namin, ma-please ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin at sa iyo lang lahat, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian at pagsamba, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat.